Yung status quo strategy sa marketing. So, pag sinabi mong status quo, walang gagalaw. Keeping it as it is. No? Kung paano mo siya dinatnan, yun pa rin siya. Pero sa marketing daw, may advantages yon kasi hindi iniiwasan mo makapag-confronta doon sa competitors mo. Nakaka-save ka ng oras, pero syempre, dahil hindi ka nakikipag-compete, no, hindi mo na gain yung market share na dapat sa'yo, so napag-iiwanan ka pag naka-status quo strategy ka. So it is both, may advantages yon pero it is more risky and costly kasi pag hindi ka nag-expand, yung mahihirapan kang tapatan yung competitors mo pag status quo ka lang, na pag-iiwanan ka, costly yun, at syempre nire-risk mo rin na isara yung business mo kasi hindi ka na makasunod, na pag-iiwanan ka na, di ba? So costly kasi dapat yung expansion, kaya nag-i-expand yung mga business kasi para ng customer, di ba? At saka para matapatan yung competitors mo. Pag hindi mo natatapatan yung competitors mo, no choice ka kundi magsara. So yun yung disadvantage ng status quo strategy. So yeah, status quo ka for the meantime while studying yung galaw nung mo. And then habang naka-status quo ka, nag-iisip ka ng way paano ka magko-compete with your competitors. Di ba? Yung di ba? Yung Channel 2 tsaka Channel 7 dati, yung sinasabi nilang network wars. Di ba? Ngayon, di ba nung nawala ng franchise yung ABS-CBN, nakala nila okay na, pero dahil nakaisip ng paraan yung Channel 2 para maging ABS-CBN, hindi na nakaisip ng paraan yung ABS para to remain relevant, di ba? Kaya nga ngayon wala nang network wars kasi meron na silang collaboration. Pero dati nung may network wars, iniisip ng Channel 2, ng Channel 7 at saka Channel 5 paano sila sasabay sa ABS-CBN. Yun yung example nun. Kakita nyo, hindi sila nag-i-status quo. Okay, status quo ka for the time being, but not forever kang status quo. Kasi risky yung strategy na yun. May advantages yun, pero dapat aalis ka rin dun sa strategy na yun. Siguro it's a good strategy if you want to really study yung galaw ng kalaban mo. So, yun lang po.